The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle to test him so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Naaalala pa po ba ninyo yung pagkakataon na kayo'y o tayo ay hiyang-hiya dahil sa nagawa nating pagkakasala? Yung pagkakataon na talagang hinuhusgahan na tayo ng iba, ang dami nilang sinasabi dahil sa kasalanan naman talagang iyong nagawa. Siguro hanggang ngayon, yung iba sa mga mag-asawa, kapag tinitingnan kayo ng asawa ninyo, tingin ninyo, pinapaalala pa rin yung mga nagawa ninyong pagkakamali na minsan naging unfaithful ka, na minsan nasaktan mo siya physically, verbally, na minsan naging pabaya ka talaga, na minsan nakalimutan mo yung mga obligasyon mo. Nagsimula lang sa nakalimutan mo yung birthday, yung anniversary, hanggang sa yung mga mahalagang pagkakataon o selebrasyon, graduation, reunion, hanggang sa nakalimutan mo, may asawa ka. May mga pagkakataon din siguro na pinapaalala sa atin ng tao, lalong-lalo na ng social media. Magnanakaw yan. Yan. Naku, kalbo yan. Mainitin talaga yung ulo niyan. Tingnan mo, pang ilang road rage na nadawit ang mga kalbo. Pero, di ba? Kahit na anong sasabihin ng tao, ipapaalala palagi sa iyo kung gaano ka katindi, kung gaano kalalim yung sugat na buhat ng iyong kasalanan. At yun pong naramdaman ng babae. Akalain ninyo, pinatayo sa harap ng maraming tao. Ipinunta sa harap ni Jesus, "Panginoon, Master, or Teacher, itong babaeng ito, nahuli sa akto ng pangangalunya. At handang-handa na silang batuhin siya. Dahil yun ang parusa sa babae na nagkasala ng adultery. Babatuhin ka hanggang ika'y mamatay."
Pero doon sa kababaan ng babae, doon sa kanyang kahihiyan, na hindi na niya maipakita ang kanyang mukha sa maraming tao, natagpuan at nakita siya ng katotohanan, ng awa, at ng hustisya ng Panginoon. Katotohanan. Nung dinala yung babae sa harap ni Jesus, hindi siya pinagtakpan ng Panginoon. Alam ni Jesus na mali ang kanyang ginawa. Alam niya. Kaya't never na pinagtakpan. Pero, nauna, yung awa. At yung awang yun ang naging dahilan para matemper ang hustisya. Sabi ng Panginoon, kung ang sino man sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang pumukol ng bato. At isa-isa, umalis dahil sila ay may pagkakasala. Nilabag ba ng Panginoon yung batas ni Moises? Tinemper lang niya yung hustisya ng penalty na pwedeng maibigay sa taong nagkasala. Kaya yun po siguro paalala sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa harapan ng mga taong nagkasala sa atin. Unahin mo yung totoo. Pagkatapos awa, pagkatapos hustisya. Huwag mong pagtakpan. Masaktan ng masaktan. Umiyak ang umiyak. Pero ipakita mo na nagkamali yung tao. Huwag mong konsintihin. Hindi ibig sabihin na kapag wala kang ginawa, ay pinahihintulutan mo na siya. Unahin mo pa rin kung anong totoo. Nagkasala ka. Pero ang susunod doon, awa. Bakit nangyari? Ano yung mga pagkakataon? Bakit naging ganon? What went wrong? Kamusta ka? Ano nangyari? Awa. Nang sa gayon, maintindihan mo. Pero kapag naawa ka, hindi ibig sabihin, tatanggalin mo na ang hustisya. Kasi aabusuhin ka. Pagkatapos ng awa, nandun pa rin yung hustisya. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. Huwag mo nang ulitin. Pero yung awa, hinilot lang ng konti ang hustisya. Kasi kapag si hustisya na ang mananaig, pansinin ninyo, yung simbolo ng hustisya, yung imahe ng hustisya, nakapikit. Bakit nakapikit? Kasi hindi kita titingnan. Ano man ang estado mo, sino ka man, pag nagkamali ka. Ibibigay ko sa iyo ang nararapat. Pero, pag pumasok si awa, hihulutin niya ng konti si hustisya. Dahil nanaisin niya na magbago muna. Kaya't siguro yung pong paalala sa atin, kapag tayo ang hahatol, unahin natin ang totoo. Pagkatapos, ang awa. Pagkatapos, ang hustisya. Ngayon, kapag tayo naman ang nagkamali, anong gagawin natin? Kapag tayo yung nasa kalagayan ng babaeng nagkamali. Siguro ang ilan sa atin dito, matindi yung pagkakamali talaga. Matinding nagawa. Na wala na talaga tayong ihaharap sa mga tao. Lugmok na lugmok ang ating mga mukha sa putikan. Pero alam po ninyo kung anong ginawa ng babae?
nakatagpo siya ng tao na hindi mangiiwan sa kanya. Kaya siguro ang gagawin natin, kapag tayo'y nagkasala, walang iba kundi magpakumbaba. At hindi rin tayo aalis agad-agad pag tayo'y nagkasala. Pansinin po ninyo, yung mga taong nagkasala, aalis ang mga yan. Tatakbo. Lalayo. Kasi ang feeling nila, wala nang makakaintindi sa kanila. Wala nang tatanggap sa kanila. Wala nang makakapagpapatawad sa kanila. Pero yung babaeng yun, nagmamakaawa sa harap ng Panginoon na huwag siyang iwan. Kahit pag nagkasala ka, huwag ka kaagad umalis. Humble yourself. Dispose yourself para tanggapin yung kapatawaran. Ihanda mo yung sarili mo para mapatawad ka. Dahil meron namang tatanggap ulit. Meron namang magpapatawad. Meron namang magmamahal. At yun po yung pinakita ng babae. Kasi yung iba, pag nagkasala na, naku, proud pa. Sikat pa. Anong gagawin? Aalis na yan. Iwan na yung pamilya na yung mga yan. Ganito talaga ako eh. Wala na akong pag-asa. Hanggang dito na lang. Kaya't aalis. At magkakasala paulit-ulit. Pero ang paanyaya siguro sa atin, pag tayo'y nagkasala, magpakumbaba ka. At hihanda mong sarili mo sa kapatawaran na ibibigay. And sin no more. And sin no more. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas mabigat, mas matindi sa anumang pagkakasalang kayang gawin ng tao. Charity can cancel a multitude of sin. Kaya huwag kang umalis pag nagkasala agad. Magpakumbaba ka at hihanda ang sarili sa kapatawaran na nanarapat, sa kapatawaran na ibibigay. Pero ihanda mo ang sarili mo. Ang pinakita ng ating Panginoon, katotohanan, and temper justice with the sweetness of your mercy. Ang ipinakita ng babae, humility and disposing ourselves to accept forgiveness.